Maliit man at kwadrado, malimit na dinadayo. Maligayang pagdating sa aming kampo ang Dunggalo. Lugar na pinanggalingan, tampok lagi sa tagisan. Lahat ay pinanggigilan. Salamat sa mga nauna pati sa datihan. Tapos na rin ang taniman, panahon na ng anihan. Ngayon alam mo na, lugar ni Crucito at Andrew. Yeah, dami magagaling na brand. Yo, what's up? Welcome to our podcast, MYL Meet Your Locals. At ngayon nga, nandito tayo sa mga pioneer episodes natin. And maraming salamat sa... Ngayon pala nagpapasalamat na kami kung nakatuto ka ngayon, nanonood ka. Diba? Follow mo na rin kami sa mga social media sites like YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Nandyan po yung link sa baba. Bisitahin nyo kami. And then, we are very excited today. Who is Gerald Boki Barnes at pakilala natin yung ating guest. Isa to sa mga anak, di ba? Ng Home of the Hustlers. Di ba? So, pag sinabi mo Home of the Hustlers dito sa Parañaque, Dunggalo yun, wala nang iba. And then, isa rin to sa mga inaabangan kong artist. And napakinggan ko yung mixtape, di ba? Ang ganda. So, iba yung lyrics, iba yung lyricala na ginagawa na itong tropa natin na to. Siguro hindi ko na patatagalin. Welcome, Ortiz. Yeah. Welcome, brother. Magandang gabi. Magandang araw. Oh, Pops, kumusta? Anong pinagkakabala natin ngayon? Pakilala ka sa mga listeners natin. Lately, gumagawa ako actually, tinatapos ko yung bagong mixtape na ilalabas ko. Medyo nasa writing process pa ako. Medyo nihihirapan lang kasi ng writer's block. Pero hopefully, matapos na. Ito, solo album. Mixtape, solo mixtape. So hopefully, maging album siya. Maging album yan, Pops. Bali yung curious kasi ako dun sa mixtape na ginawa mo nung una, which is the variety mixtape. Ang ganda kasi, di ba, anekdota, the gospel song. So kung titingnan mo kasi, kung yung artist, alam ko kasi pagka yung artist medyo, meron kasi tinatawag na mababaw tsaka malalim yan. Diba? Sabi nga, kapag ka gusto mong makilala, gumawa ka ng mga kanta na, alam mo yun, na talagang kukunin talaga ng madla kahit hindi artist. Pero kasi yung mixtape na ginawa ni Ortiz nung mga nakaraan, talagang tingin ko pang dikdikan, pang diinan eh. So ano yung paano mo transition yung ganong klase ng pagsusulat? Ano yung pinanghuhugutan nun? Well, yung title kasi niya, Variety Mixtape. Actually, matagal ko ng balak ilabas yun. Like, years before that. Kasi, di ba, nagsimula kami mag-rap. Nagsimula kami ng grupo namin. Tapos, pero may plano na talaga akong mag-solo nun. So, bago pa kami magka-group, meron na ako mga naka-ready na tracks. So, well, technically, yung pinakabuod nung Variety Mixtape is, kung makapansin mo siya, kung iraran mo siya ng track by track, iba-iba siya ng genre, ng rap, ng subgenre. So, parang nandun pa ako sa stage ng hinahanap ko pa yung tunog ko. Okay. So, may marinig ka doon. Yung unang kanta doon, maririnig mo si Bugino Koy Koy. Okay. Gospel song, di ba? Yung anekdota na which parang inspirational siya. Tapos may mga trap music, yung mga ganung beats. So, iba-iba talaga siya. Nag-collect lang ako talaga ng mga kung natapos ko na kanta. Tapos nirelease ko siya ng isang bagsakan, yung Variety Mixtape. So, dun siya. Yun lang talaga yung yung plano talaga ng that time. Okay. So parang lang siya. Parang ang nangyari, basta bato. Bato lang. Bato lang. Sinama-sama ko yung mga magkakaibang nag-iisip ako ng ibang pangalan eh. Hindi naman, kasi pag iniisip ko nun, kung yung pangalan ko yung ilalabas ko na title, gusto ko full album na siya. Kasi hindi ko pa siya nahanap yung tunog ko that time. Parang pinagsama-sama ko, yung sabi, variety na lang to. Parang variety ng genre, subgenre. So, yun na yung release ko. Variety mixtape. Kaya nauwi ako sa ganun. Okay. Para sa mga hindi nakakaalam, si Ortiz member ng rap group na Indigenous. So, balik tayo, Pops. Sino ba si Ortiz na nagsisimula? Paano napunta sa rap career si Ortiz? Sa rap.
Actually, nung bata ako, nakikinig talaga ako ng rap. Kasi Mm. siyempre, Donggalo, diba? Oo. Sa Sikat, bagay, yung Donggalo Records. mga bata pa lang kami, nakikinig na kami ng mga old school na rap song. Paano siya nagsimula? Siguro kinirinig ko yung rap college days. So, kasi uso dati yung mga banda-banda. Oo. Uso yung mga banda-banda, di ba? So, nagbuo kami ng banda, magtutropa. Oo. So, parang mga pop music yun, mga Eraserheads, mga ganun, mga OPM. Tapos, parang, nung nag-college na ako, may mga side gigs na, may mga banda. So, hindi ko na nakakasama yung mga lumang kabanda ko, yung mga taga sa amin. Sa banda vocals ka doon. Vocals ako doon, rhythm So, saka ibig vocals. sabihin, si Ortiz nagsimula sa pagbabanda. Okay? So, kung nagbabanda ka ngayon, possibly baka mahulog ka sa, sa hip-hop, di ba? Pero talaga. Pero goods Goods talaga kapag may background talaga. ng May music. background sa music. May background. Kumakanta talaga ako. Oo, may background Yun ng talaga music. yung ano ko dati, hilig ko. Kumakanta talaga. Bata pa lang ako, bino-voice lesson na kami ng nanay namin. Oo. Yan, mga kapatid ko. So, kung yung ibang mga rapper ngayon, sumasali sila ng mga freestyle contest Yeah, natin. oo. Ako sumasali ako singing contest. Mm. So, yun yung trip namin dati. Yun yung mga pipino sa akin ng magulang ko. Tapos, yun. Yung mga side gigs namin, parang bigla-bigla lang na parang naisipan namin na maglagay ng rap na kanta. Yung mga Glock na, yung mga Looney. Okay. Ang inspiration namin parang Stick Figures eh. Oo, yun. Tas- Stick Wigas. Parang nahuko kay Looney nun. Simula na akong gumagawa ng cover na kanta ni Looney. Pag may mga events, sa school, ginagawa ko yung mga kanta ni Looney, ni Ron. Yun yung mga kino-cover ko. Tapos, yun, eventually, pag-graduate ko, medyo na-focus sa trabaho, ganyan. Biglang, syempre, talamak na rin yung mga hip-hop. Syempre, hip-hop sa Pilipinas, kahit sa Donggalo. Sa Donggalo. Dati pa. Dati talaga. Dati Dati pa. pa talaga. Yung ba, hindi ko nakilala eh. Alam ko yung kanta pero hindi ko kilala kung sino yung Tama. artist. Magganon din ako eh. Ang dami kong alam na kanta. Pero hindi ko alam kung sino yung kumanta. Oo, hindi ko alam. Pero alam ko yung kanta. Like, yun. two-liners. Tulayan. ganyan. Oo. Tapos, yun. Parang one time, napag-isipan ko, parang, ang dami na gumagawa ng kanta. Parang accessible na yung mga kanta. Paano gumawa ng kanta. So, chinek ko siya. Pinag-aralan ko. Tapos, pwede pala mag-record sa mga ganito, yung mga recording studio, mga home studio, ganyan. So, naghanap ako ng home studio. Tapos, pinalano ko muna siya, inisip ko muna siya kung paano yung gagawin, ganyan. Tapos, si Abot. Oo. Si Abot. Shoutout kay Abot. Abot. Shoutout Tsaka sa'yo. dati Upo pa ka bago rito mag-dancer si Abot, nag-record talaga siya eh. Si Abot ang una kong kabanda. Actually, ito si Abot yan. Classmate ko yan ng second year. Okay, hindi ko talaga ma-i-imagine si Abot na mapupunta siya sa gantong genre. Actually, sa pagsasayaw, di ko nga alam na Kasi mapupunta rap siya. talaga siya dati. Kasi nung kahit yung magka-classmate kami, katabi ko yan, imo-imo yan eh. Nag-emo punks yun. Di ba? Imo-imo yan. Si Abot, nag-emo punks. Tapos, sabay kami pumasok ng Yes, gang. oo. TBS kami ni Abot. Tapos yun, may clothing line ako. Okay. Tapos may clothing line din. So nag-isip ako ng yung mga key na tao sa Donggalo. So siya, tas ako, so chinat ko siya ng gabi. Hindi ako makatulog. Hindi talaga ako makatulog. So sabi ko, Bot, gawa tayo ng kanta. Kasi wala nang rapper sa Ito Donggalo. na yung indigenous era. ito na yun. Yun. Sabi ko, Bot, Shout out gumawa dun. tayo ng kanta kasi parang wala nang rapper sa Donggalo. Mismo. Kasi nung time na yun, parang puro dancer na eh. Di ba? Ano, Ganun eh. Saka parang nilaman na ng mga banda. Oo, Parang naano na yung hip-hop. Alam ko, bago mag-pandemic yun eh. So, ang nangyari no, nung bago mag-pandemic, parang yun nga, pinaplano ko na siya. Tapos syempre, walang magawa sa bahay ng pandemic, di ba? Tinawag kasi ko. unang panood ko yung track nyo, pandemic na eh. Pandemic na yun. Parang kalagitnaan nata ng pandemic. Oo, kalagitnaan. Nakita ko yung indigenous. Tapos yun, sabi niya, sige, gawa tayo ng kanta. Tapos nag-search ako ng mga beatmaker, ganyan, nagpagawa kami ng beat. Tapos, nung mag-meet na kami ni Abot, pumunta siya sa bahay, may sinama siya na isa. Si Chano, si Krail. Yan, si Chano. Shoutout kay Krail.
Chano, shoutout sa'yo. Shoutout. Nasa Oo. ano yan, cruise line yan. Nasa cruise line. So, yun sa mga tropa yan. Tas yun, si Krell, meron naman siyang tropa na nag-rap din. Mm. Na matagal na nag-rap talaga sa Donggalo. Sumasali ng mga freestyle contest, mga ganyan, mga rap contest. Sinama niya. So, parang gumawa kami ng, sabi ko, sige, isama mo na para mas marami tayong grupo. Mas marami tayong member ng grupo. O sa kanta. Kasi, ang bala ko nun, 3 lang sana kami. Oo. Tas yun nga. Tas gumawa na ng verse, sinan ko yung beat, tas nakita kami, gumawa kami ng, as in roll lang yun. Nag-iisip kami kung anong gagawin sa kanta na to. Nagsulat kami, nag-iisip kami ng hook, ganyan. Tas yun, nabuo na. Na nag-record na kami sabay-sabay. Matawag dito. Tas hanggang sa nasundan ng mga kanta, ganyan. Hanggang sa, hindi naman nag-solo. Gumawa ko ng sariling track ko. Nag-add kami ng mga miyembro sa grupo. Tapos yung time na nilabas namin yung Born and Raised, ang dami na nagsulputan. Yun. Doon na parang nakita nila, may rapper pa pala sa Donggalo. May nagsindi. Oo. Actually, Don't get me wrong kasi Oo. syempre Oo, tama. may mga kuya pa rin naman tayo na rapper sa Donggalo. Oo. Tag dito. Yun, si Raymond, Crucito Uno. Shoutout kuya. Yun. Pero syempre kumbaga yung batch namin, parang wala na eh. Parang walang magtutuloy, kumbaga. So, yun. Dami. Hanggang sa, di ko na malayan, 10 na pala kami sa grupo. Ang dami na. So, ang galing, no? Kasi nakita ko, na-reflect ko kanina, sabi nga ni Ortiz kanina na hindi siya makatulog nung gabi na yun. And then, chinat niya si Abot. Ang galing lang kasi, nakita ko yung siguro kaya natin masasabi na walang masyadong lumalabas na mga rapper sa Donggalo kasi tingin ko nandun yung pressure. Kasi pag sinabi mo kasing Donggalo talaga, 'di ba? Andiyan yung natin isa sa mga haligi talaga. Pero yung pressure kasi na di mo yun, magagaling ka sa Donggalo tapos mag-rap ka lang, na alam mo Parang naman wala kang standard agad tira. yun. Parang nandun nandun kasi yung May eagerness. misconception kasi yung mga Pinoy. Yes. Pag narinig nila yung Donggalo, ang inaisip agad nila, Donggalo Records. Oo. So hindi nila alam yung pinagkaiba ng Donggalo Na lugar. barangay, Oo, barangay. sa Donggalo na record. Album label. Which is technically bino ni Kuya Drew, ni Andrew E. So, yun yung nagiging pressure ngayon. Pag sinabi mo taga Donggalo, kailangan magaling kang mag-rap, magaling mag-freestyle, parang ganyan. Hip-hop ka, no? Parang ganun. Sample ka, parang ganyan. Taga Donggalo ka, parang ganyan. Kilala mo si Andrew E. Yun na rin ng Donggalo Records. So, kaya, tama nga doon, parang na-pressure sila na gano'n. Oo, parang ako, halimbawa ako, taga Donggalo, tapos mag-rap ako, nandun kaagad yung bigat eh. Parang, pag lumabas ako, nag-rap ako, tapos taga Donggalo, sabi nga natin, kasi yung tulad nga nung paano ka gumawa nung kanta, parang bato. Pero ang galing lang kasi, nakita natin, parang nandun talaga yung yung passion eh. Parang gagawin ko to, bala kayo dyan. May gusto kong iparinig sa inyo, pakinggan nyo. Ganun eh. Walang pressure, walang Donggalo, walang something. Ako gagawa ako ng mixtape. Dahil gusto ko to, gagawa ako ng kanta. Yun ang maganda ron, di ba? Saka yung mga nasulat ko rin naman sa mixtape na yun, talagang may story yun. Siya. Hindi lang siya basta, may magandang beat, tas ganyan, lapatan natin ganyan, tas remake natin, mga gano'n, something ganyan. Lahat yun may story. Pero variety yun, kasi iba-iba talaga siya, iba-iba tunog eh. Meron doon parang R&B, may love song, may love song. Iba doon parang, parang may mga trap soul, ganyan, yung mga usong genre ngayon. So, iba-iba talaga siya. So, Pops, ganito, yung thought process mo pag gumagawa ka ng kanta, yung kung paano yung diskarte, kung paano ka sumulat, kwento mo naman sa amin, Pops. Sulat? About sa pagsulat kasi, nasa timing din kasi yun eh. Mas maganda kasi kung yung emotion mo, yun yung nilalagay mo mismo doon sa kante. Though hindi naman, pag nyari heartbroken ka, gawa agad ng kanta. Yun agad. Hindi gano'n eh. Minsan kasi talagang may, gaya nga sabi ko kanina, di ba gumagawa ko ng
hopefully album sana, Oo. mas maraming kanta. Kaso nga lang na writer's block ako. Kahit punong-puno na yung emosyon mo, alam mo yun, Oo. gusto mo na magsulat, pero pag harap ko sa notebook mo, sa phone mo, narinig mo na yung beat, parang wala kang masulat. Oo, totoo Kasi yun. wala ka sa mood eh. Mm. Hirap yung ganun. Parang ang sakit lang talaga din sa ulo. Kahit pilitin mo yung sarili mo. So meron naman one time, meron namang time na pag naisip mo na talagang, isang upuan, Oo. siguro mga 3 kanta magagawa mo. Oo. Ganun siya. So, depende pa rin talaga sa timing. Pero usually, pag gagawa ko ng kanta, beat talaga muna. Beat yung nauuna, Oo. bago mo lapatan ng sulat. Bago ako lapatan ng sulat. So, pag may nagustuhan akong beat, ganyan na, let's say, papasahan ng tropa, o kaya papagawa natin yung, kasi uso na ngayon yun eh. Yung mga mag-remake ka ng beat, o kaya may inspiration yung beat, kumbaga, yung mga type shit, mga ganyan. Yun yung yung unang process nun. Tas, isip ka lang. Hum ka, kumbaga, papakiramdaman mo lang yung kanta. Ako kasi pag magsusulat ako ng kanta, yung, pag may beat na ako, isang araw ko papakinggan yung kanta na yun. Kahit nag-drive ako, o kaya kahit nagmumotor ako, ganyan. Isang araw ko papakinggan yun hanggang sa lahat ng gusto ko isulat, nasa utak ko lang siya. Tapos, Tapos isang upuan na lang pagsulat. yun. Isang upuan lang siya. Tapos, kinabukasan, excited na ako magsulat. Doon na ako na ginaganahan magsulat. Ay, dami na ako naisip sa beat na to eh. So, lalapatan ko na siya, tuloy-tuloy ko na siya lalapatan. Problema na lang yung paano ko i-insert yung gantong gusto kong mangyari sa kanta. So, ganun ko siya trabahuin. So parang sa pagsusulat ng kanta, parang, kasi ako, nung nakikinig ako ng iba't ibang artist, kasi napapansin ko, meron silang mga kanya-kanyang specialty, no? Pag pinakinggan mo tong artist na to, para to sa hustle. Pag pinakinggan mo tong artist na to, para to sa love song. So si Ortiz, wala pa siya sa ganong kasi parang pa lang. Actually, iba-iba, tawag dito. Diba? Parang niche ganon. O someday ba magkakaroon ka niyan sa tingin mo? Sa tingin ko ngayon, yung state ko ngayon, kung yung lagay ko ngayon, actually, hinahanap ko pa rin talaga yung tunog ko eh. Oo. Do yung gagawin kong bagong mixtape. May yun, may isang lang siya. Kumbaga, isang blueprint. So ganun ko tatrabahuin yung mixtape na yun. Tawag dito? Wala. Sa ngayon siguro talaga hindi ko pa nahanap yung tunog ko eh. Pero kung usapan na rap, mas mabilis talaga magsulat ng English. Oh, Mas komportable ako sa English. Mas marami akong solo track na English. Oo nga, napansin ko nga rin. No? Si Abot din, English din yung mga sulat Isa nag-i-English din si Abot eh. Mas komportable ako, totoo. Mas komportable ako magsulat ng English kaysa Tagalog. Oo. Doon ako, kasi ang iniisip ko, pag gagawa ako ng Tagalog, hindi no offense naman sa mga kapatid natin dyan. Pero, akin is, ayoko kasi magsulat ng mababaw. Okay. Though, as much as possible, yung simpleng like wording, sabihin natin yung simpleng phrase, mas kung kaya ko pa siyang gawing unique o lalaliman ko siya. So medyo parang doon ako, yung dilemma ko pag nagsusulat ako ng Tagalog track. Nakapansin. Sa variety mixtape, siguro kalahati nun English eh. Oo nga. Oo, kalahati. Parang, yun nga eh. Tapos kapag kasi English, parang, siya, hindi lang siya pang Pinoy, di ba? Oo. Di ba? Goods talaga. Kaya yung mga track ko, usually, yung mga English track ko, nakikita ko dun sa stats sa online platform, sa distribution platform. Nakikita ko na UK, Switzerland, mga ganun, Germany. Yun usually na eh. Pero meron din naman mga sa Pilipinas. Meron din nakaka-appreciate talaga ng English rap sa Pilipinas. Hindi nga lang ganun. Hindi nga lang siya ganun ka-mainstream katulad ng Tagalog. Bale, Paps, ilan taon ka na sa rap scene? Rap scene? Mula nung nag-rap ka? Yes. Nag-rap ako. Hanggang College, ngayon. siguro 2011. So na rin. More than a decade 2011, na rin. pero cover songs lang yun. Pero kung kung
pag-uusapan natin yung nag-release talaga ng track na sarili ko. Tapos, yung tipong sineryoso na. Oo. Siguro bago lang din eh. 2020 lang din eh. Bago mag-pandemic pa Oo, rin. 2019, 2020 yan. Ngayon ako. So, hindi ko pa masasabi yung sarili ko na talagang batak sa hip-hop scene. Sa bago rap pa lang scene. talaga. Hindi pa. Nagisimula pa. Gaya nga ng sabi ko Parating pa lang. hinahanap ko pa talaga yung tunog Yeah. ko. Oo. So, 2011 tapos 2020, 9 years in the making, Parang 9 years in the making. 9 years ko siyang... Actually, 9 years ka nag-hesitate. kung sa iba nga sabi nila parang ang pandemic daw, parang daw sila bore. Sa iba, hindi blessing sa iba yun eh. Oo. Parang nagkaroon ako ng oras dito. Natuklasan ko, actually ako, itong podcast na sabi ko, yun lang, yung pandemic siya naisip eh. Pandemic naisip, nagtayo ng clothing line, diba? Nag-24 bars challenge din ako. Parang, sabi ko, itong... Oo, napanood niya yun. Diba, nag-try din naman ako. Wala namang masama eh, diba? So, try lang din ako. Sabi ko, kaya pala. Sabi ko, kaya pala kahit ganito lang, kaya pala nating magsulat. Pero hindi to the point na sinasabi nga ni Ortiz sa atin na as much as possible, lumalim yung lyrics. Kapag wala kang passion sa ginagawa mo, imposible mo magawa yun. Di ba? Saka, ang dami rin talagang ideas na lumabas ng pandemic. Saka, blessing din nga talaga Yun nga siya. blessing in disguise nga eh. Isipin mo, after ng pandemic, ang dami ng rapper, no? Yun nga napansin ko. No hits, nagsasabi nagsasabi that, meron ako mga rapper na narinig na minamak nila yung mga pandemic rappers. Pandemic rappers daw. Di mo kasi siya pwedeng sabihin pandemic rappers eh. Sabihin na natin na doon lang sila nagka-time para matuklasan yung talent. At saka doon naman dari yung creativity, yung creative thinking para Yun nga, maibisan mo yung inip sa pandemic. Nagka-time sila. Nagka-time. Meron ako nakitang isang post sabi dun sa post, rapper na ba lahat? Sabi ko, ano ibig sabihin nito? Parang ibig sabihin, nakikita niya siguro sa mga friends niya na hindi naman rapper pero biglang nag-rap, biglang nag-challenge, gano'n, biglang 24 bars challenge. Na hindi nila alam, tulad nga nung kay Ortiz, 2011, 9 years in the making, doon pumutok. Diba? Kasi minsan na talaga may mag-push siya, may urge. Minsan may bela ka na lang sasampalin nun eh. Oy, mag-ano ka. Ganto gawin mo. Oo, gawin mo. Yun nga, speaking of pandemic, diba sabi mo nga maraming lumabas na rappers, hindi ba kayo nailang lumabas na indigenous na pre-pandemic? Kasagsagan na ang daming lumalabas na rapper. Di ba kayo nailang, na-hesitate na labas ba tayo? Baka ganito, madami tayong kasabay. Ano ba? Kumbaga, let's say for example na maraming kasabayan na nag-usbungan na rapper. Hindi, kasi ang vision ko nun, sa amin lang eh. Wala akong pakialam sa iba. Kumbaga, hindi ko naiisip yung ibang lugar, kumbaga kung sino yung ma-reach na ito. Ang iniisip ko lang, kailangan may kasi para nakaka-guilty kung ang hilig mo sa rap o hip-hop. Tapos, yung kailangan mong gawin, di mo magawa. Tsaka pagsisisiya mo yun pag di mo tinuloy, pag naisipan mong gawin, tapos kasi kung di mo gagawin, kailan pa? Sino pa? Oo, tama. Oo. Diba? So, yun. Nakapasarap yung kwentuhan natin. Break tayo saglit. Welcome back to our podcast, MYL, Meet Your Locals. At maraming salamat. Hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin. Salamat sa'yo. Share mo na kami. Like mo na rin. Tapos, bisitahin mo na rin lahat ng mga nasa link natin. Nandyan din yung link ng kung saan nyo rin makikita si Ortiz. Nandyan din sa baba. Follow nyo na yan. Okay? So, welcome back again. So, yun, Pops, mabalik tayo sa usapan regarding sa mga rappers. So, kwentuhan mo kami regarding dun sa Parañaque All-Stars na Pasit Rock. Paano nabuo yun? Tsaka sino-sino yung mga rap group na nag-participate dun? Yung sa Parañaque version 2, no? Version 2. Parañaque All-Star. Nakita ko lang yung post dun eh. Ay, hindi. May nagtag sa akin pala na tropa. Na rapper din. Kagrupo ko sa Indigenous. Naalala ko kasama ko rin sa Indigenous yung nagtag nun. So nagpost si Kuya Ron. Shoutout kay Lil Ron ng Parañaque Rebels. Kuya, shoutout. Nagpost sila sa page nila na meron ngang part 2 na mag-all-star.
So, ang mechanics doon or yung instruction doon is per barangay. Mm. So, ganun. Nung nakita ko siya, tinag sa akin, nag-hesitate pa ako. Mm. Okay. Kasi marami na kami rapper sa Tagalog, di ba? Oo. Na nakakaano, na may tira talaga. Yung mga rapper dun sa amin talagang ano narrative talaga yung mga nilalabas nilang mga kanta. Saka, yun. Nagsabi naman ako sa kanila din na magpapasa ako. Mm. Actually, nagdadalawang isip pa ako magpasa nun kasi parang feeling ko wala pa ako sa ganung level eh. Kumbaga parang dung sa ganung level na parang citywide mo kasama ko yung mga rapper talaga na kasi kung skill-wise, kung yung mga pabilisan talaga ng mga rap eh, feeling ko hindi pa ako ganun eh. So, pero tinry ko lang din. Ang yung nagawa ko, sakto, tunog din siya ng old school. So, pinasa ko siya kay Kuya Ron sa Parañaque Rebels. Tapos, nag-PM ako kay Crucito Uno, kay Kuya Raymond. Sabi ko, Kuya, sali ako ng Parañaque All-Star V2. Kasi baka mamaya, ang inisip ko, baka si Kuya Raymond yung mag-represent ng Galo. Oo. Kasi syempre, Syempre, Crucito na yun, Crucito di na ba? yun, oo. Crucito na yun. Sino ka pa ba para harangin yun? So, naalala ko, sa Parañaque V1 pala na All-Star, kasama na pala siya. Oo, so. Oo, sa ganun. Pero shoutout din sa sa mga kasama ko na rapper kasi parang nag-giveaway sila sa akin na nag-giveaway sila na parang walang nagpasa sa kanila eh. Parang ang alam ko ay hindi, may nagpasa pero dalawa or isa or tatlo ata or tatlo kami. Basta so parang yun. Napasama na ako, natanggap ako. Ano siya, so technically, pinipili siya ni Lilo Pinipili siya, no? oo, pinili sila, parang may deliberation sila, tapos sino-shortlist sila. Sino-shortlist nila yung mga rapper na mag-represent ng barangay. Kasi yun, napasama ako. Medyo may konting tahi lang dun sa verse ko. Tapos yun, yung ano na yun, kinakabahan pa nga ako eh, yung dadalawang isip ako na mag-record eh. Nung dito yun, yung sabi ko sa'yo, dito lang din. Yun, nakita ko yung pagpasok namin, para may mga nauna na eh. So hindi siya sabay-sabay kami. Ang dami nun eh. Oh, dami. Ang dami rapper nun. Oo, 16 parang barangay. 16 yun, Ba? 16 barangay Oh, ang Parañaque. 16. Tapos, parang may kami nun, pangatlong batch ata o huli kaming batch na naglapat. Kasi parang siya eh, north to south eh. Parang yung pinakadulo kasi Baclaran. So nakatabi kami, Baclaran, Tambo, Don Galo, Santo Niño, so ganun. Nung nakita ko yung mga naunang rapper, naririnig ko, puta, nang bibilis ba? Bibilis talaga yung alam mo yung Speed drop, mga ganun. speed rap, tas maririnig mo sa kanila na may experience talaga sila sa paggawa ng kanta. Malalaman mo talaga yun. Kapag ka umano na sa mic, makikita Oo, pa yung yun experienceado to. Tapos yun, Oo, eh. nung hindi ko alam kung sino yung yung arranger noon that time dun sa studio nila Kuya Ron. Pero yung nilapat ko nga yung verse ko, nagtahimik lang ako, syempre, parang bago ka lang din dito sa gantong eksena, di ba? So nilapat ko na yung verse ko. Sabi, nung may nag-comment na sabi, old school yung flow mo. Old school. Ano yun, one day recording lang. Ano lang siya, nirecord lang din, tas parang mga after 3 days or 2 days, Ano yung MV na? MV na bilis agad. lang wala. Tapos yun, nakakatawa kasi nakilala ko yung mga rapper ng iba't ibang barangay, di ba? Kahit pa paano, connection na din. Tapos exposure. Pero nakakatawa dun, ma-realize mo talagang sarap maging hip-hop. Sarap talaga. Parang lalawak talaga yung mundo mo kahit saan ka pumunta. Saka syempre experience na rin. Solid. Sa sa experience bilang rap artist, meron bang time na parang minsan naisipan mo tumigil na, yung tipong parang tutuloy ko pa ba yung pag-rap ko, parang ganito may mapapala ba ako? Dumating ba sa isip mo na yung mga ganong bagay? Simula hindi eh. Kasi ang nangyayari sa akin,
ang unang ano ko siya, ang unang-una na realize ko na kaya ko naman mag-rap eh. Kaya ko naman gumawa ng kanta, kaya ko magsulat. Sabi ko, syempre hati yung oras mo sa isang araw. May trabaho pa, 'di ba? May trabaho ka pa. Hindi. Para sa akin, kung may time lang na maglabas ka or hilig lang kasi siya eh. Oo. Para sa akin, na siya hilig eh. Masaya ako na ginagawa to. Parang ganun. So, hindi ako pressure kung wala akong nalabas na kanta. Kung may gusto ako, kung may nagawa akong kanta, ang nasa isip ko lang, gusto ko lang marinig yung kanta ko. Yun. Yun. Tsaka tsaka yung, kasi kapag kasi binagatan mo, yung responsibility dun sa ginagawa mo. Halimbawa, yung pag-rap, ginawa mo siyang bread and butter talaga. Oo. Parang andun yung kasi yung pressure. Pero pag ginawa mo siya, nasabi nga ni Ortiz kanina, na ginagawa niya yun, syempre, gusto niyang gawin talaga yun, hindi dahil para pagkakitaan, kundi gusto niya ilapat kung ano yung mga Ine-express niya lang din. Ine-express niya lang yung passion niya. So maganda. Tama lang. Maganda. Maganda yung solid. Meron nga akong mga nami-meet talaga na rapper talaga na na wala silang alam mo yun, balak sa buhay, gusto lang talaga na mag-rap. Meron ako dati, meron ako na meet na rapper. Bata pa siya. Like, siguro mga high school lang siya. Tumigil siya ng pag-aaral. Tapos nagkulong na siya ng kwarto. Gusto niya lang talaga gumawa ng music. Tapos parang kinausap ko siya. Tawag dito. Kinausap ko siya, sabi ko, tulungan kita. Sa akin ganun. Kasi iba yung tunog mo. Bago pa lumabas si Heb Abi, may Heb Abi na ako narinig. Yun, no? Taga-Dunggalo yun. Okay. Shoutout kay Ri. Shoutout kay Ri. May track kami nun na isa. Kasama to sa mixtape mo na ilalabas. Hindi. Ano siya? Solo track siya. Pero nalabas na yun. Nalabas na yun. Ang tawag doon, Sakripisyo. Tapos, bago pa may Heb Abi na taga-Dunggalo. So, Si Ri. Shoutout kay Ri. Shoutout kay Ri. Shoutout 3. Baka may time ka. MOL tayo. So, kaso medyo parang ata siya eh. Tumigil siya sa pag-arap. Pero I don't know. Pero narinig ko yung balita sa kanya. Okay. So parang yung usapang Heb Abi, mas pipiliin ko pang pumalpak sa rap. Di ba? Yun yung quote na yan. Boss. Yan, shout out. Di ba isa yung mga lyrics niya yun? Ay, kinigan din naman talaga ako nun. Mas gugustuhin kong pumalpak no? Solid din, no? Meron din, solid parang din. yung passion talaga. Si Abi, solid din talaga yung bata na solid. yun. Talagang legit. So, yun. Isang gusto ko rin matanong na pagka ba halimbawa nag-rap ka, may times ba na parang gumawa ka ng kanta pero hindi mo siya na-experience? Or more on experience ka bago ka gumawa ng kanta? Situational. Sabihin natin situational. Okay. Kumbaga, kasi for example, parang ngayong araw na to, ang mood mo is parang malungkot. Pero hindi ka naman talaga malungkot. Okay. I mean, parang ganun. Tapos, nakarinig ka ng isang beat or sa listahan ng beat mo, nakarinig ka na, parang sarap lapatan na ito Parang ganun. Di man siya exact na yung talagang, yung talagang na-experience mo. Pero tingin mo na, pag narinig ng tao is makaka-relate sila. Tama. Okay. Yun yung mga ginagawa ko. Situational. Pero hindi yung mga hindi yung sabihin nating yung mga millions, mga ganun, di ba? Yung mga bees, mga race cars, mga Okay. Hindi yung sports car, hindi ako mahirap mag ganun. Nasa kasi yun nasa yung kung paano ako magiging genuine na rapper. Pero hindi ko naman sinasabi na yun yung standard. Para sa akin lang, guys. Parang ganun lang. Parang medyo common. Kasi ngayon, may mga ganun eh. May mga ganun talaga maririnig ka. Pero yung iba talaga, meron talaga. So, parang situational. So, ibig sabihin, nakikita mo rin sa ibang tao. Parang, halimbawa, nakita ko to, itong ginagawa niya, nahihirapan siya sa buhay, pero kinakaya niya. So, parang sarap gawa ng kanta. Parang ganon. No, situational. Meron ako isang track na hindi talaga nangyari sa akin. Na about siya.
about broken-hearted person. Mm. So, meron siyang ganun. Kinento niya sa akin, nagiinuman kami, kinento niya sa akin. So, naramdaman ko yung kwento niya. Kinabukasan, gawa ko ng kanta. Ginawa ko ng kanta, tapos pinag-rap ko rin siya yung huli. Tapos yung pinakahuling verse, siya yung pinakahuling verse. Tapos, yung buong verse niya, ramdam na ramdam mo talaga yung pinagdaanan niya. So, parang ginawa ko lang siyang way para ma-express niya na yung nangyayari sa buhay niya. So, yan. Tsaka parang kapag para sa akin sa mga pinakikinggan kong mga kanta, parang may tagus talaga kapag talaga na-experience ng tao. Iba pa rin yun. Talagang may pinagkukunan din talaga. May nakita kang sitwasyon and then ginawan mo ng kanta, parang mas mapipil talaga ng audience mo yun. Kasi yung gumagawa ka ng kanta, di ba, yung parang pinifake mo yung ginagawa mo. Halimbawa, gumagawa ka ng about money. Halimbawa na lang, about money. Pero hindi ka naman talaga hustler. Di ba? Gumagawa ka ng mga pang chicks na kanta pero hindi ka naman chick boy. So parang ganun, parang hindi naman Para sa akin, dalawa lang yung reason kung bakit nahuhook yung tao sa kanta. Una, yung vibe, yung beat. Kung yung pangalawa, nakaka-relate sila sa lyrics. So, lyrics-wise. Lyrics-wise. Ganyan. Ang ganda ng lyrics na ito. Di ba ganun yung mga nakikinig ng kanta, di ba? Ang ganda ng lyrics na ito. O kaya, ang ganda ng vibe na ito. Parang ang ganda ng beat. Parang sarap gawa ng sayo, mga ganun. So, para sa akin, yun lang yung para sa akin. Ako kung may iba pang dahilan, pero para sa akin. Pero para sa'yo, yung music, halimbawa yung music, tulad yan, rap, tapos hip-hop music, sa tingin mo, para sa'yo kung paano mo siya titingnan, more on entertainment side ka ba? Or educational side ka? Halimbawa, nakikinig ka ng kanta dahil na-entertain ka, o mas nakikinig ka ng kanta dahil natututo ka? Nakikinig ako ng kanta dahil na-entertain. Okay. Na-entertain ako. So, ibig sabihin, mas na-entertain ka kapag ka gumagawa ng kanta. So, parang Like, paano ba? Gumagawa ka ng kanta para mag-entertain? Parang ganun? Or, hindi, parang ikaw, sa'yo, paano mo pinakikinggan yung kanta? More on entertainment. Wala akong pakialam kung basta, halimbawa, nakikinig ka ng kanta, kahit hindi ko naman siya, bawa na lang, ano ba yung mga kanta na sa tingin mo naman na hindi mo naman talaga totally ini-experience but ini-enjoy mo. So, entertainment side yon. Kapag educational side, pinakikinggan mo siya dahil gusto mong gawin yung sinasabi niya. ako yung depende. Parang, Diba? siya, parang, yun yung sagot ko pag napakinggan ko na yung kanta. Nyari, papakinggan ko muna siya. Like, syempre, for example, si J. Cole. J. Cole, yes. Si J. Cole, may mga kanta siya na for entertainment na parang flex or everything sa skills. Meron naman siyang kanta na parang pang-woke na educational. Sabihin nating narrative. May ganun siya. Pag pinakinggan mo siya, mahuhuka sa kanta dahil sa kwento niya, sa lyrics niya, or dahil dun sa kasama niya sa track. Let's say, for example, si Drake, di ba? Si Drake. Yung kanta nila ni Drake, di ba? Para sa akin, for entertainment lang yun kasi nag-flex sila kung sino yung best rapper sa buong mundo. Parang ganun. Ganun ko siya tignan. Okay. So ito, Pops, madaming mga bagong rappers ngayon na ginagawa nila para matagdagan yung mga followers nila is sumasali sila sa rap battles. Ikaw ba, may time ba na, parang open ka ba sa ganun sa someday na one day lalaban ka sa mga rap battles? So, Dati nag-rap battle ako, a cappella. Oh? A cappella. Sa B-side. Yung mga first batch ng sa Flip Top. Oo, nandun kami lagi, B-side, sa tambay kami doon. Tapos parang naisip ko parang sobrang hardcore ata ng na to. Hindi ko na siya natuloy kasi syempre nag-aaral din ako that time, so walang oras. Pero iba kasi talaga yung mga battle rapper eh. Pero kung meron time, kung merong time, sabihin kung may chance, why not? Gusto ko rin siya i-try. Open kasi ganun. So, talaga ako dun. So, tandaan natin to mga ka-locals. So, once na merong opportunity, why not? Actually, meron may
may naghahanap ng mga battle rapper na nag-PM na ako. Oo. Pero Nagpasa wala nga ka- lang akong ma-present na syempre na na laban demo ko, na- recorded na laban. Oo. So sabi ko, Oo, wala po ako sabagay. Oo, mahanap. kasama yun eh. Kasama sa Oo. requirements yun eh. So ibig sabihin may requirement Oo. sila. Usually, Pagpasa mo. yung ngayon, yung mga naghahanap ng mga battle okay. rapper. Oo. Naghahanap sila talaga ng mga video, may sample Oo. na battle, sample battle. Hmm. Ang hirap naman nun, no, re-record mo yung tropa mo. Pre, babattle. Kuwagin yung mga tropa ko Kaya niya. kailangan nila yung mismong on the spot na battle talaga yung nasa... Hindi, kung may history ka ng battle, Oo, yun pwede na. may pasa yun. Okay. Pwede may pasa yun. Kaso, yun nga, sa part ko, wala. Pero willing ako gumawa. Sabi sa akin, ganun. Yun. Saka nag-aantay lang din ako sa kung sino yung mag-open ng English conference. Yun. Yo, Pwede shout out yun, sa lahat yun. ng mga nagpapa-battle league. Magpaano naman tayo, English conference. Balik nyo na. Balik nyo na yun. Yes, oo. Para mga Shout out. talo yung Mismo. yung quality ng ng battle rap sa Pilipinas. Okay. Yun yung wala eh. Tama. Ito, Pops, ano pa yung gusto mong ma-achieve in terms of pag-rap o rap career? Achieve. Para sa akin, sa amin, doon lang ako nag-focus sa lugar namin eh. Though, may mga rapper na rin sa lugar namin. Gusto ko magpagtuloy-tuloy sana, matulungan sila. Though hindi naman technically, financially matulungan sila. Oo. Pero yung i-push man lang sila sa hilig nila ba? Kasi may mga talent talaga na dyan na hindi pa na-discover Oo. na dapat talagang i-hone saka i-push. Meron magagaling pero yung iba nahihiya. Ganun. Walang connection. Oo. So, shoutout nga pala sa sinabi ni Ortiz kanina. Actually, itong podcast na to, para yan dyan eh. Parang Mismo. gusto natin siyang ipakilala. Yung lahat ng mga local artists, gusto natin siyang ipakilala sa tao. Merong Tama. maraming mga ginto sa ilalim. Maraming mga ginto dyan na hindi talaga nabibigyan ng exposure. Yes. This podcast para sa inyo to. So, Mismo. kung gusto nyo na makasalang dito, sabi nga, shoutout sa mga taga-Tunggalo na rappers dyan, ini-invite namin kayong lahat dito, pa-schedule kayo dito, Yeah. pakilala namin kayo. So, gusto naming makatulong kami nila Ortiz para alam niyo yun, malaman namin kung ano naman yung kwentong meron ka. Di ba? Yeah. So, parang yun nga, parang nabigyan lang din ako ng fire na kasi although gusto kong mag-rap, gusto kong gawin yung hip-hop scene, pero sa tingin ko ako hindi talaga ako aminado ako diyan, pero gusto ko na nandun ako sa scene sa ibang bagay which is nga makatulong. Makatulong na lang sa mga aspiring shout out artists. doon, solid yun. Yeah, solid shout yun, out. papi. Solid yun. So, yun nga, sa lahat ng mga nakikinig sa atin, natutunan ko sa podcast natin na to na maraming pwedeng gawin. Maraming mga bagay na pag gusto mong gawin, magagawa mo siya. Hindi dahil na, alam mo yun, hindi dahil sa gusto mo lang makiuso, hindi lang dahil sa gusto mo lang siyang gawin dahil nga trending siya, ganon. Gusto ko siyang gawin dahil nandun yung passion ko. Anong advice mo, Pops, sa mga aspiring rappers na gustong pumasok sa rap scene? Gawa lang kayo nagawa ng kanta, huwag kayo makikinig sa ibang tao. Sabi Yes. ng ibang tao, pangay ka mag-rap, di ka marunong mag-rap. Gumawa ka lang. Pag feeling mo, gusto mong gumawa ng kanta o gumawa ka ng rap or magsulat ka, kung ano man, gawin mo lang yun. Huwag ka makikinig sa ibang tao. Wala matutulong sa yun. Yeah. Unless sila gumagawa ng beat para sa'yo. Yes. O kaya Diba? nandun sila sa kinakatayuan na gusto mong marating. diba? Diba? At unless sila yung may-ari ng studio, tas Yun. libre ka lang, Oo. parang makinig ka. Oo. Parang sa tingin ko, yung mga ganong sita, hindi naman talaga para i-down ka eh. Yeah. Para mas mag-improve ka. Yeah. Yun dun yun eh. So, huwag ka makikinig sa ibang Oo, tao. huwag ka maniwala doon. Kay kapwa mo Hindi totoo rapper, yun. magsabi sa'yo, hindi ka marunong mag-rap o wag ka gumawa ng kanta. Hindi totoo yun. Huwag kayong maniwala doon. Kumbaga gawin mong gasolina. Oo, gawin mo gasolina lang. Gawin mo mga leaded yan. Diba? So, huwag kayong makikinig sa mga nagsabi sa inyo, hindi nyo kaya niyo yan. Kaya niya yan, guys. Kaya Kaya niya yan. niya yan. Kung ako, kaya ko eh. So, ano pa Pops, yung mga ano natin dyan? Ayun, Pops, may mga ano ka ba? Future plans, Yan. gigs na paparating, Yan. Salamat, mga makikita ilalabas, yan. pwede mo siyang Yes. i-promote. Yun, yung ginagawa ko ngayon na album or mixtape. Sana supportahan ninyo. Gagawin ko yun
by siguro end of Feb or sana malabas siya ng March. Sana magkaroon tayo ng marami pang brain cells para makagawa ng malupit na mga kanta. Tapos meron kami may guesting kami sa anniversary ng Parañaque Rebels March 24. March Okay. 24. Saan ba? 24. Yeah. Saan yan? Sa Cave. Sa BF. Sa The Cave. Sa Yeah, BF, The Cave. Tapos, may mga lalabas din kaming kanta sa Trupa Brothers. Kay Trupa Brothers. No, Shoutout Paragon, Trupa Brothers. Jet. Yeah, Paragon, yeah. Shoutout sa lahat ng Trupa Brothers na nandyan, nanonood. Yeah, shoutout sa inyo. Shout out. Yun, tas tuloy-tuloy lang din. Nagplano kami sa amin, sa lugar namin, sa Dunggalo. Sa tulong ni Kuya Raymond Cusito Uno. Sana tuloy-tuloy din yung mga projects natin. Okay. Spotify, YouTube, videos. Sa YouTube ko, kung gusto nyo mag-subscribe kayo. Hindi naman kayo pinipilit. Okay. Gato yan. Sa lahat ng mga local artists na sasalang dito, ako na lang din magsasabi sa kanila, kung worth it silang i-subscribe nyo. Yeah. Pero kung hindi, wag. Wag Diba? muna kayo mag-subscribe pag di nyo Ayun lang, mapakinggan yung ganun kanta. kami ka-transparent dito, hindi namin sasabihin na mag-subscribe kayo kung hindi ginto yun nandito. So, yun lang. Yeah. Diba? YouTube, Ortiz lang din. Capital ORTIZ. Sa Facebook page, ORTIZ. Instagram, ORTIZZZ1993. Okay. So, yun. Follow nyo na lang yung mga social media Check natin. nyo yan. Sa lahat ng mga social media sites ni Ortiz, nandiyan yan sa baba. Pwede nyo siya i-click isa-isa, i-subscribe nyo, or pakinggan nyo muna yung kanta niya. So, Sa lahat pala solid. ng platforms, pare. Lahat ng platforms. Lahat ng platforms, ORTIZ lang din. All caps. Nandyan. Spotify. Yeah. So, bago tayo matapos, kung bibigyan ka na, actually ganito, bago tayo matapos, bigyan mo kami ng 3 words kung sino si Ortiz. Sino si Ortiz? 3 words. Kuya. Kuya, Yeah. Tropa. tropa, Yeah. Anak. anak. Yeah, let's So go. that's it. That's it. Thank you so much, Ortiz. Thank you sa Maraming pag-guest. salamat, Thank you. Ortiz. Papaunlak. Saludo kami. Okay? Yeah. So maraming salamat sa lahat ng nakikinig. Hanggang ngayon nandiyan ka pa. Subscribe muna kami. Di ba? I-like muna kami. Lahat ng mga local artists na kilala mo, gusto mo masalang dito, message mo sa amin yan. I-guess namin yan dito. Pwede pa mag-shoutout? pre? Shoutout pa! Sige. Sure, Shoutout go, muna. Babs. Shoutout sa mga tropa Southeast Records kay George Worldwide. Trupa Brothers, Paragon. Boss Grace, Boss Higop. Sa ibang tropa dyan. True Brown Style, Southside, Donggalo. Shoutout. Sa inyo, guys. Shoutout. Ayun, maraming salamat sa inyo. MYL, Meet Your Locals is now signing off. Thank you. Yeah, thank you.